Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po naman ng Miyerkules, February 28, taong 2024. Hahanguin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata ay 20, mga talatang 17 hanggang 28. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12, sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil, siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngulit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga namutawing salita ni Jesus na kanyang sinabi sa kanyang mga alagad na ang kanyang pagparito ay hindi upang paglingkuran siya. Taliwas sa mundo na ating ginagalawan na may mga taong ang ibig nila, sila ay paglingkuran. Di ba? Kapag ang mga tao ay nasa impluwensya, nasa kapangyarihan, mayayaman, sikat at dinadakila, sila ang mga ibig na pinaglilingkuran. Kay Jesus, kakaiba, sapagkat siya ay maglilingkod at hindi lang niya ipaglilingkod ang kanyang sarili, ang kanyang buhay pa ay iaalay niya para sa ikatutubos ng kasalanan natin na mga tao. Ang buhay ni Jesus ay buhay ng pagsisilbi. Pinaglilingkuran niya ang Diyos Ama sa pagtalima sa dakilang kaloob nito. Naglilingkod siya sa kanyang Ama, sa ating Diyos na siya rin nating Ama, na sundin ang kalooban ng Ama. Yun ang isang uri ng paglilingkod yung masunod kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pinaglingkuran niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pangangaral, pagpapagaling, paggawa ng kababalaghan, at pagpapalaya mula sa gapos ng masasamang espiritu. Nakikita natin na pinaglingkuran ni Jesus ang kanyang Ama bilang pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama. Pinaglingkuran naman niya ang kanyang mga kababayan sa paggawa ng mga himala at kababalaghan, mga pangangaral, pagpapakain, pagpapalaya sa mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Pinaglingkuran niya ang iglesia sa kanyang pagtubos dito sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang hindi kayang idulot sa kanyang mga minamahal. Ibinigay niya ang lahat, pati ang kanyang sarili, upang matubos ang marami. Ito ay isang halimbawa para sa ating kanyang mga tagasunod. Hindi man natin mapapantayan ang ginawang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa ating payak na kaparaanan, makapaglilingkod din naman tayo sa ating mga kapatid kung buong puso nating ibabahagi ang anumang biyayang sa ating ipinagkaloob ng Diyos. So si Jesus ang ating pinagtutularan
upang tayo'y makapaglingkod sa ating mga kapatid at sa ating kapwa. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.